Magandang gabi, Mayora Escamoren. Pakitago na lang po ang identity ko. Kasi alam kong maraming maiinis, maraming magagalit. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mike. May asawa at isang anak na lalaki. Nagtatrabaho po ako sa isang factory at talaga namang may katrabaho akong babae. Natawagin na lang po natin sa pangalang Jane. 27 years old at meron ding asawa at anak. Nung una, hindi ko naman siya pinapansin dahil magkaiba kami ng shift. Hanggang sa nalipat siya sa shift namin at naging ka-close niya ang isa pa naming katrabaho na close ko rin. Then one time, may kalokohan na sumagi sa isip ko. At hindi ko alam kung bakit nagawang ipagtanong ko si Jay sa katrabaho namin. Gusto kong malaman kung may asawa na ba si Jay. Ang sabi sa akin, oo, meron daw. At nahalata nila na may gusto ako kay Jay. Ngumiti lang ako. Pero yung ngiti ko ay sadyang binigyan ko ng kahulugan. Kinabukasan, Mayora Escamoren, nagkasalubong kami ni Jay at naramdaman ko na bigla na lang siyang nailang sa akin. Naramdaman ko na medyo malamig siya sa akin, kaya bigla akong naisip na baka nakwento sa kanya ng katrabaho namin yung tinanong ko kahapon kung may asawa na ba si Jay. And yes, hindi nga ako nagkamali. Nabanggit sa kanya ng katrabaho namin na tinatanong ko kung meron na bang mister si Jane. Yun pala, Mayora Escamoren, na pagtatanong din pala ni Jane sa mga katrabaho namin kung ako ba ay may asawa na rin. Dito ko naramdaman, Mayora Escamoren, na may something in common sa amin ni Jane. Meron kaming parehas na nararamdaman. Meron kaming mutual understanding. Doon na lumakas ang loob ko at nagsimula akong diskartehan si Jane. And to make the long story short, nagkapalagayan kami ng loob ni Jane. Nagbibigayan ng pagkain, nagkukwentuhan at madalas binibigyan ko siya ng mga alahas. Mura lang naman, Mayora Escamoren. Mga alahas na silver. Siyempre, para madagdagan ang pogi points ko kay Jane. Para masabi naman niya na kahit ganito ang trabaho namin, galanti ako pagdating sa babae. Naging close na close kami ni Jane. Hindi kami mapaghiwalay. Kumbaga parang more than friends but less than lovers ang atake namin. Hanggang sa nangangamba na kami ni Jane na baka isa ang malipat sa amin sa kabilang shift. Ayaw naming magkahiwalay kasi parang ayaw na namin mawalay sa isa't isa. Wala na kaming pakialam kung ma-issue man kami ng mga katrabaho namin. Basta para sa amin, ang mahalaga ay ang isa't isa. Lagi nga namin sinasabi ni Jane sa mga kaibigan namin na kung wala lang kaming asawa, malamang sa malamang kami ang nagkatuluyan. May konting pagsisisi sa puso ko, Mayora Escamoren, na kung bakit ngayon ko lang nakilala si Jane. Pero naniniwala ko na may plano ang universe kung kailan nakatali na kaming dalawa. Tsaka kami pinagtagpo ng tadhana. One time, nagkayayaan uminom mga katrabaho namin pagkatapos ang trabaho namin. Sumama naman kaming dalawa ni Jane. At simula nung nag-start yung inuman namin, hanggang sa matapos ay normal lang naman ang lahat. Walang sweetness, walang cuddles,
at hindi halata na meron kami. Tamang inom lang. At noong nagkayayaan na kaming mag-uwian, umangkas si Jane sa motor ko. At dito na gumana ang isipan ko. Nung nakaalis na kami, pinauna ko lang mga katrabaho ko para hindi halata ang plano ko. Dito Mayora Iska Morena, iba ang dinaanan ko. Laking gulat ni Jane at tinanong sa akin kung saan daw kami pupunta, kung saan ko raw siya dadalhin. Ang sagot ko lang sa kanya, masaya naman tayo, di ba Jane? Takas muna tayo sa realidad. Noong naintindihan na ni Jane kung ano yung punto ko ay wala na siyang ibang naging reaksyon. Sumama na lang siya sa akin. Kumbaga hinayaan na lang niya ako na dalhin siya sa mundo na kaming dalawa lang ang may alam. Pinasok ko siya sa isang motel. Nung una galit na galit siya sa akin. Binabanggit pa niya sa akin na kahit isang beses, hindi raw siya naidala ng asawa niya sa ganong klase ng lugar. Pero Mayora, di kalaunan, naging kalmado na rin siya. And yes, ano pa nga ba may nangyari sa amin ni Jane? Sinabihan na niya ako na wag kong balakin na makabuo kami dahil alam ko naman ang sitwasyon naming dalawa. Pero dahil mahal ko siya, binalak ko talagang buntisin siya. Alam kong mali yung ginawa ko, pero dahil na rin sa takot kong iwasan niya ako, ginawa ko na kahit alam kong hindi tama. Pero kung sakasakali, yun yung pagkakamaling hindi ko pagsisisihan. And until now, Mayora Iska Morena, namomroblema si Jane kasi hindi pa siya dinadatnan ngayong buwan. Kaya naisip ko na baka nga nakabuo kami. At hinihiling ko Mayora Iska Morena na sana may nabuo kaming dalawa. Pero siya na mismo nagsabi sa akin na itigil na namin tong kalokohan namin. Dahil 2 beses na raw siyang nahuli ng asawa niya. Nakausap ako. Humingi ako ng closure sa kanya at pinagbigyan naman niya ako sa gusto ko. But this time, I will make sure na magbubunga lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Ang kasalanang hindi ko pagsisisihan. Oo, Mayora, sa sobrang makasarili ko, hindi ko na iniisip ang mga taong masasaktan, masasagasaan at ang mga anak naming maapektuhan nang dahil sa kagustuhan ko na maging akin si Jane. Pamilya sa pamilya ang posibleng masira nang dahil sa maling-mali na aking nagawa. Pero wala akong pakialam. Hindi ko kayang mawalay siya sa piling ko. Mayora Iska Morena, pasensya na. Alam ko sobrang mali itong ginagawa ko at napaka-GAGO ko. Nagmahal lang naman ako ng taong hindi ko naman dapat minamahal. Mayora Iska Morena, gustong gusto ko si Jane. Mahal na mahal ko siya. At kahit na mali ako, kahit na sabihin yung demonyo ako, okay lang. Dahil si Jane, siya yung prinsesa na gusto kong dalhin sa aking kaharian. Ka-winner, napakinggan nga natin kanina ang heart story ni Mike. Na kung saan meron siyang asawa, meron siyang anak, pero na-in love siya sa isang babaeng may pamilya na rin. Ang simpleng puppy love na ito mga ka-winner ay nauwi sa pagtataksil nila parehas sa kanilang mga asawa. Ngayon mga ka-winner, si Mike gusto niyang may mabuo sa ginawang kataksilan kasama ang kanyang babaeng si Jane. Bagamat mga ka-winner, tinabosan ni Jane ang ugnayan kay Mike. Pero pinagdarasal pa rin ni Mike na magbunga ang kanilang tinatawag na pagmamahalan. Kasi masaya naman daw sila. Para naman sa akin, Mike, hihimay-himayin ko ang heart story mo. Una sa lahat, ang sabi mo kasi, mahal mo na
si Jane. Sa tingin ko, Mike, hindi mo siya mahal. Siguro excited ka lang kasi panibagong babae ito sa paningin mo. Siguro natutuwa ka lang, kinikilig ka lang. Siguro nabibigay lang niya yung kasiyahan na hinahanap mo sa partner mo or sa asawa mo. Kaya ganyan ang pakiramdam mo. Pero that is not pagmamahal, Mike. Ang pagmamahal, marunong kang rumispeto, unang-una yan. Ang pagmamahal, marunong kang lumugar ng pagmamahal mo. At ang totoong pagmamahal, Mike, mas uunahin mo pa ang kaligayahan ng iba kaysa sa sarili mo. Ikaw na ang nagsabi, sobrang makasarili ka at hindi mo na inisip ang mga taong nasasaktan. Yung mga anak niyong masasaktan at maapektuhan dahil sa kalokohan na ginawa mo. Mike, hindi naman sa kinakampihan ko yung babae mong si Jane. Dahil parehas kayong may mali dito. Pero nauntog na si Jane sa katotohanan at nakikipaghiwalay na sa'yo. Ikaw naman tong habol ng habol. Ikaw naman to ang nagtanim ng planta sa kanya na pinagdarasal mo pang sanang may mabuo. Mike, hindi ka ba nag-iisip na hindi lang isang pamilya ang masisira dito? Kundi pamilya mo at pamilya ni Jane. Alam ko mga tao lang tayo nagkakamali, nagkakasala. Pero okay na ang isang beses. Huwag nang palakihin, huwag nang paramihin. Mike, hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng lakas ng loob na nangingi ka pa ng advice sa amin. Pero sige, pagbibigyan kita kasi sa akin ka lumapit. Mike, para sa akin lang, tigil-tigilan mo ang pagiging delusional mo, ang kahibangan mo. Kasi Mike, alam kong masaya ka naman kasama ang pamilya mo, kasama ang asawa mo. It's just that, nawala lang ang spark, nawala yung ligaya dahil na rin sa kagagawan mo. Akala mo kasi ang saya nahahanap yan sa iba. Akala mo ang saya napapalitan niyan. Pero hindi, Mike. Ang saya, ang kaligayahan, ibinabalik yan sa taong nagmamahalan. Huwag mo antayin, Mike, na ang karma na ang mismong lumapit sa'yo. Na ang karma na ang mismong gumanti sa'yo. At masama na humiling sa isang bagay na alam mong ikasisira ng maraming puso, ng maraming buhay. Mike, ang advice ko lang, isa sa inyo ni Jane ang mag-resign. Hindi na kayo pwede magsama sa isang trabaho at sana makarating to sa mga asawa nyo. Kung ayaw mo mag-resign, ayaw ni Jane mag-resign, sana ang mga asawa nyo ang mag-report sa HR nyo. Sana sila ang humanap ng tulong at lumapit sa trabaho niya na mapaghiwalay kayong dalawa ni Jane. Kasi for sure, Mike, hindi ka na mapipigilan. Didikit at didikit ka pa rin doon sa babae mo. Kasi akala mo tunay na kaligayahan at tunay na pagmamahal ang nararamdaman mo. Pero hindi. Init lang ng katawan yan. Excitement lang yan. Infatuation lang yan. Siguro, totoong masarap ang bawal. Pero sa buhay naman natin, hindi naman puro sarap ang dapat nating makamtan. Ang dapat nating makuha. Sa buhay kasi, Mike, oo, ano dapat yung sarap, ano dapat yung saya, pero mas dapat ang nangingibabaw ay yung tama, ang katotohanan. Siguro, Mike, matatauhan ka lang kapag gumuho na yung mundo mo. Kapag nawala na sa'yo yung mga bagay na mahahalaga at pinakaiingatan mo. Lahat ng choice natin sa buhay, tama o mali, may consequences. Mike, isipin mo yan. Tama ang gawin mo, may consequence. Mali ang gawin mo, may consequence din yan. Pero isa lang masasabi ko sa iyo, Mike. Kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Sabi ni Ivy ng San Jose del Monte, Bulacan, "Good evening, Mayora Iscamorena. Makasarili siyang tao. Kasi di man lang iisipin ang feelings ng pamilya niya, especially ng mga anak nila. Pinairal niya ang init ng katawan niya. Kung gawin sa kanya yon ng asawa niya, ano ang mararamdaman niya?
Hindi ba? Sabi naman ni Ariane na sana magkakarma si sender. Yung todong parusa na talagang masisira ang buhay niya. Yung tipong gagapang siya sa hirap na mararanasan niya. Sorry in advance din, Mayora Iska Morena. Pero walang place sa mundo ang mga ganyang klase ng lalaki. Sabi naman ni Jeremy, maraming ganyan sa trabaho. Tukso-tuksuhan kahit meron ng pamilya. Wala lang, boring kasi sila. Takipan yan sila hanggang sa magtagumpay at magiging karelasyon nila ang kanilang katrabaho. Ang mga malalandi naman, mga walang respeto sa asawa. Makakapal ang muka, magpakasarap sa ibang putahe. Sabi naman ni Gabriel, para sa sender na si Mike, ito lang ang masasabi ko. Sana karmahin ka sa kalokohan at kalandian mo. Sana malaman ng asawa mo at iwan ka nila ng anak mo. Makakahanap siya ng lalaking totoong magmamahal at magpapahalaga sa kanya. At ikaw, tatanda kang mag-isa, Mike. Tandaan mo yan. Ka-winner, kasama at kapiling niyo pa rin ang nag-iisang Mayora nyo sa radyo, Mayora Iska Morena.